Kontrasadahan po natin ang mga latest sa daigdig ng palakasan sa international basketball. Puspusan na po ang paghahanda ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa pagtayong host ng FIBA Asia Men's Championships ng bansa sa Agosto. Sa kanyang pagbisita sa PSA Sports Forum sa Maynila, umapila ng suporta si SBP Executive Director Sonny Barrios mula sa gobyerno at pribadong sektor. Tiyak ang matagumpay at maayos na pagdaraos ng 11-day Cage Fest. Ang kabuang detalye, hatid ni Miss Cristabel de Leon. Isang scot-free hosting ng 2013 FIBA Asia Men's Championships ang nakikita ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios. Gayunpaman, aminado ang mild-mannered sports official na kailangang masiguro nila ang maayos na organisasyon ng lahat para maisakatuparan ang nasabing misyon. Ilan sa mga concerns ng SBP ay ang billeting ng mga players, referees, technical commissioners at statistical group. Gayon din ang security at transportation ng mga foreign media men sa mga venues. Tayo ang host after 40 years. Hindi natin sa ganitong level of competition, Asia, hindi natin alam kung it will take another 40 years na mag-host tayo. Sa kabilang banda, tinawag naman na logistical nightmare ni former FIBA Asia Secretary General Moying Martelino ang pagtayong punong abala sa ganitong klase ng event. Given the logistical requirements of the event is announced the PTA. In other words, I would say the logistical requirements of PTA, if you compare it to what is required by the FIBA Asia, maybe the PTA, the logistical requirements of the PTA would only about to be only 50% of the total requirements of the Asia. Sa January 26 ay inaasahang darating sa bansa si FIBA Asia Secretary General Hagop Kajirian upang magsagawa ng inspection sa mga venues na Mall of Asia Arena at Ninoy Aquino Stadium. Sisilipin rin ni Kajirian ang mga hotel sa magsisilbing tahanan ng mga basketballista mula sa 11 Asian basketball powerhouse countries. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, mas umaapoy na determinasyon ang daladala ni Raynor Shine Elasto Painters shooting guard Jeff Chan sa pagsiklab ng Game 4 ng Best of 7 Philippine Cup Championship Series kontra Token Tex Tropan Texters mamayang gabi. Ito'y dahil sa karagdagang inspirasyon ball sa pagiging padre de pamilya ng pambatong player ni multitalented coach Yeng Giao. Nagbabalik si Cristabel de Leon. Nangako si Raynor Shine Elasto Painters hotshot Jeff Chan na ilalabas ang lahat sa laban kontra two-time defending champion Token Tex Tropang Texters sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Finals. Ito'y dahil nais niyang ialay ang panalo sa kanyang ikalawang supling na nakatakdang isilang bukas ng umaga. Actually, mga anak sa itong Wednesday. So, yun, siguro, mga bill sa hospital. So ano to? So sana yun ang motivation mo rin. Sa dedicate mo sa anak mo yun. So ano yung manganganak siya bago maglaro o ano? So umaga yun. So by the time na naglaro ito, lumabas na yung baby mo? Nakalabas. Maaaring very timely ang paglabas ng kanyang ikalawang supling dahil sa kaparehong araw ay mangangailangan ng panalo ang Raynor Shine upang hindi sila masweep ng Talk and Text. Kasalukuyan kasing nasasadlak ang Elasto Painters sa 0-3 hole sa Best of 7 series kontra Tex. Mahirap magsalita, no? Pero yun nga, sabi ko sa'yo, every game mo na iniisip namin. Tapos, sige, pag dumating tayo doon, saka ako sasabihin sa'yo. Samantala, hinamon naman ni PBA legend at former San Beda Red Lions champion coach Ronnie Magsanok ang Elasto Painters na ilabas ang katatagan sa endgame. Batid ni Magsanok ang husay sa pagkukoach ni Yeng Giao, pero ang problema anya ay mas nanaig ang confidence at endgame poise ng tropa ni one-time PBA Grand Slam coach Norman Black sa unang 3 games. Kailangan pakita si Justin ng mas maayos pagdating sa offense at kailangan din nilang mas mabawasan yung mga defensive breakdowns nila, lalong-lalo na sa pick and roll offense ng Token Tex kung paano mamarkasin kung balikan mo naman yung unang 3 laro, lahat ng 3 larong yun, posible silang nanalo. Hindi naman sila outplayed. Kaya lang, yung sa pag-finish ng laro, sobrang batak yung Token Tex sa composure built by 6 out of the last 7 pagpasok nila. Kaya ang hirap sa laban, ang hirap
basagin yung chemistry nila. So very tough sila pagdating. Sa ngayon ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Rain or Shine na sila ang magiging first ever PBA team na makakabangon at makakanakaw ng kampiyonato mula sa 0-3 series deficit. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At lipat po tayo sa cycling. Nasa Cebu na po ngayon ang delegasyon ng 2013 Ronda Pilipinas para sa 2 araw na aksyon sa Queen City of the South. Kasabay ng run-up ng Sinulog Festival, papadyak po ang nalalabing 92 riders sa 134-kilometer Cebu City to Cebu Stage 4 bukas. At dahil rest day po ngayon at kahapon, umaasa si Team Enrile coach Carlo Giet na magagamit nila ang 2 araw na break para makapag-regroup. Matapos po kasi ang 3 stages sa Mindanao, ay tila nangapuha pa rin ng forma ang mga road warriors ni Cagayan Congressman Jack Enrile at team manager Alex Billian. Pero tiwala si Giet na kahit puro mga bata ang kanyang alaga, malaki ang kanilang matututunan sa karera. Ang Team Enrile ay binubuo ni Gary Nieres, Ryan Tugawin, Julius Diaz, Michael Fernandez, Carlos Nadjahan, Jonathan Baras, Larry Barnachea at Juancho Caliorina. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo sa PTV Sports mamayang alas 5 ng hapon. Ako po, Snow Badwa para sa Telebisyon ng Bayan.